Genesis chapter 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa, at ang kapisanan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nagkakabinhi, at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkakahoy. Nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At ang lupa ay sinibulan ng damo, pananim na nagkakabinhi, ayon sa kanyang pagkapananim, at ng punong kahoy na namumunga, nataglay ang kanyang binhi, ayon sa kanyang pagkakahoy. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ng araw sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng panahon ng mga araw at ng mga taon, at maging pinakatanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang magpuno sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang magpuno sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At mga inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at upang magpuno sa araw at sa gabi, at upang maghiwalay ng liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na mabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, bukala ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat, at ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat na may pakpak na ibon, ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At mga binasbasa ng Diyos na sinabi, kayo'y magpalaanakin, at magpakarami, at inyong punuin ang tubig sa mga dagat, at magpakarami ang mga ibon sa lupa. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalamang araw. At sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga may buhay na kinapal, ayon sa kani-kanyang uri ng hayop, at ng mga kinapal na umuusad, at ng mga ganid sa lupa, ayon sa kani-kanyang uri, at nagkagayon. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa ayon sa kanyang uri, at ang hayop ayon sa kanyang uri,
at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kaniyang uri. At nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan niyo ang lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito, napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Chapter 2. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit, at wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa, at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa, at dinilig ang buong ibabaw ng lupa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. At naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. At pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabubuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan, at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At may isang ilog na lumabas sa Eden na dumilig sa halamanan, at mula rooy nabahagi at nagapat na sanga. Ang pangalan ng una ay Pison, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Havilah, na dooy may ginto. At ang ginto sa lupang yaoy mabuti. Mayroon din naman doong bedelyo at batong onyx. At ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon, na siyang lumiligid sa buong lupain ng Cush. At ang pangalan ng ikatlong ilog ay Hidajel, na siyang umaagos sa tapat ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan.
At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, "Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka." At sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya." At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yun ang naging pangalan niyaon. At pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid sa parang. Datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, "Ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Siya'y tatawaging babae, sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, at makikipisan sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Chapter 3. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, "Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan?" At sinabi ng babae sa ahas, "Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay." At sinabi ng ahas sa babae, "Tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama." At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya, at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata, at kanilang nakilalang sila'y mga hubad, at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw, at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon?" At sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin?" At sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mong sa aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at aking kinain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?"
At sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." At sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Sinabi niya sa babae, "Pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban. At siya'y papapanginoon sa iyo. At siya'y papanginoon sa iyo." At kay Adam ay sinabi, "Sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag, at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi." At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoong Diyos, "Narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kaniyang kamay, ay pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain, at mabuhay magpakailanman." Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Chapter 4. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain, at sinabi, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel, at si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa, datapwat si Cain ay mangbubukid ng lupa. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain, at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonan niya." At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Saan naroon si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid?" At sinabi niya,
Anong iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa ka sa lupa na siyang nagbuka ng bibig na tumanggap sa iyong kamay ng dugo ng iyong kapatid. Pagbubukid mo ng lupa ay hindi na ibibigay mula ngayon sa iyo ang kaniyang lakas. Ikaw ay magiging palaboy at hampas lupa sa lupa. At sinabi ni Cain sa Panginoon, ang aking kaparusahan ay higit kaysa mababat ako. Narito, ako'y iyong itinataboy ngayon mula sa ibabaw ng lupa, at sa iyong harapan ay magtatago ako, at ako'y magiging palaboy at hampas lupa, at mangyayari na sino mang makasumpong sa akin ay papatayin ako. At sinabi sa kanya ng Panginoon, dahil dito'y sino mang pumatay kay Cain ay makapitong gagantihin. At nilagyan ng Panginoon ng isang tanda si Cain, baka siya'y sugatan ng sino mang makakasumpong sa kaniya. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Enoch. At siya'y nagtayo ng isang bayan at tinawag ang bayan ayon sa pangalan ng kanyang anak, Enoch. At naging anak ni Enoch si Irad, at naging anak ni Irad si Mehujael, at naging anak ni Mehujael si Metusael, at naging anak ni Metusael si Lamech. At si Lamech ay nag-asawa ng dalawa, ang pangalan ng isa'y Ada at ang pangalan ng ikalawa ay Zillah. At naging anak ni Ada si Habal, na siyang naging magulang ng nangagsisitahan sa mga tolda at may mga hayop. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hubal, na siyang naging magulang ng lahat ng tumutugtog ng alpa at ng flauta. At tungkol kay Zillah ay ipinanganak naman niya si Tubal-Cain, na mamamanday ng lahat ng kagamitang patalim na tanso at bakal. At ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, Ada at Zillah, pakinggan niyo ang aking tinig. Kayong mga asawa ni Lamech ay makinig ng aking salaysay, sapagkat pumatay ako ng isang tao dahil sa ako'y sinugatan, at ng isang binata dahil sa ako'y hinampas. Kung makapitong gagantihan si Cain, tunay na si Lamech ay makapitumpung-pito. At nakilalang muli ni Adam ang kanyang asawa at nanganak ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat anya'y binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel, sapagkat siya'y pinatay ni Cain. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Noon ay pinasimula ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Chapter 5. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan at tinawag na Adam ang kanilang pangalan. Nang araw na sila'y lalangin, at nabuhay si Adam ng 130 taon, at nagkaanak na hawig sa kanyang larawan, at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga naging araw ni Adam pagkatapos na maipanganak si Seth ay 800 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay 930 taon, at siya'y namatay. At nabuhay si Seth ng 105 taon, at naging anak niya si Enos. At nabuhay si Seth pagkatapos na maipanganak si Enos na 830
at 7 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Seth ay 912 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Enos ng 90 taon at naging anak si Kainan. At nabuhay si Enos pagkatapos na maipanganak si Kainan ng 815 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Enos ay 905 taon at siya'y namatay. At nabuhay si Kainan ng 70 taon at naging anak si Mahalaleel. At nabuhay si Kainan pagkatapos na maipanganak si Mahalaleel na 840 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat ng naging araw ni Kainan 910 taon at namatay. At nabuhay si Mahalaleel ng 65 taon at naging anak si Hared. At nabuhay si Mahalaleel pagkatapos na maipanganak si Hared ng 830 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Mahalaleel ay 875 taon at namatay. At nabuhay si Hared ng 162 taon at naging anak si Enoch. At nabuhay si Hared pagkatapos na maipanganak si Enoch ng 800 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Hared ay 962 taon at namatay. At nabuhay si Enoch na 65 taon at naging anak si Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na maipanganak si Matusalem na 300 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. At nabuhay si Matusalem ng 187 taon at naging anak si Lamek. At nabuhay si Matusalem pagkatapos na maipanganak si Lamek ng 782 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 na taon at siya'y namatay. At nabuhay si Lamek ng 182 taon at nagkaanak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Noe, na sinabi, ito nga ang aaliw sa atin tungkol sa ating gawa at sa pinagpagala ng ating mga kamay, dahil sa lupang sinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamek pagkatapos na maipanganak si Noe ng 575 taon at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Lamek ay 777 taon at namatay. At si Noe ay may 500 taon at naging anak ni Noe si Sem, si Cham at si Japhet. Chapter 6. At nangyari nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw.
Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw niya iyon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao at mangagkaanak sila sa kanila, ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Cham, at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikin sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawa sa sasakyan, at wawakasan mo ng 1 siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Datapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay, sa lahat ng laman, ay mangaglululan ka sa loob ng sasakyan ng 2 sa bawat uri upang maingatan silang buhay, na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kani-kanilang uri, at sa mga hayop ayon sa kani-kanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kani-kanilang uri. 2 sa bawat uri ay isasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay, at magbaon ka ng lahat ng pagkain na kinakain, at imbakin mo sa iyo, at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, at gayon ang ginawa niya. Chapter 7. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito, ng lalaki at ng kanyang babae, at sa mga hayop na hindi malinis ay 2, ng lalaki at ng kanyang babae. Gayon din naman sa mga ibon sa himpapawid, tigpipito, ng lalaki at ng babae, upang ingatang binhing buhay sa ibabaw ng buong lupa. Sapagkat 7 araw pa,
at pauulananan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi, at aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Panginoon. At may 600 taon si Noe nang ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. At lumulan sa sasakyan ni Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak dahil sa tubig ng baha. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Ay 22 dumating kay Noe sa sasakyan na lalaki at babae ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. At nangyari na pagkaraan ng 7 araw na ang tubig ng baha ay umapaw sa ibabaw ng lupa. Sa 600 taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Cham at si Japhet na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri, at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri, at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 22 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos, at ikinulong siya ng Panginoon. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa, at lumaki ang tubig, at lumutang ang sasakyan, at nataas sa ibabaw ng lupa, at dumagsa ang tubig, at lumaking mainam sa ibabaw ng lupa, at lumutang ang sasakyan sa ibabaw ng tubig, at dumagsang lubha ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inapawan ang lahat na mataas na bundok na nasa silong ng buong langit. 15 siko ang lalim na idinagsa ng tubig, at inapawan ang mga bundok, at namatay ang lahat na lang nang lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon, at gayon din ang hayop, at ang hayop gubat, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, at ang bawat tao. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay, at nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, at sila'y nalipol sa lupa. At ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan, at tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. Chapter 8. At naalala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan, at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa, at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal ng kalaliman at ang mga dungawan ng langit, at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa, at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng 7 buwan
ng 17 araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 10 buwan. Ng 10 buwan, ng unang araw ng buwan, ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan ng kanyang ginawa, at siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwat hindi nakasumpong ang kalapati ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa, sapagkat ang tubig ay nasa nga ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan, at pinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito't may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw, at pinalipad ang kalapati, at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong 601 ng unang buwan, ng unang araw ng buwan, ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa, at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan, at tumanaw siya, at narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2 buwan, ng 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa, at nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop, at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa, upang magsipanganak ng sagana sa lupa, at magpalaanakin, at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kani-kanyang angkan, ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat ng malinis na hayop, at sa lahat ng malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at init, at ang tag-araw at tag-ginaw, at ang araw at gabi." Chapter 9. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, "Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa, at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag niyong kakainin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit,
at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ng kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpaalaanakin at magpakarami. Magsilago kayo ng sagana sa lupa, at kayo'y magsidami riyan. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak na kasama niya na sinasabi, "At ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama nyo, ang mga ibon, ang hayop at bawat ganid na lupa, sa lupa na kasama nyo, sa lahat ng lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa. At aking pagtitibayin ang aking tipan sa inyo, ni hindi ko na lilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama nyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. At mangyayari pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa na makikita ang bahaghari sa alapaap at aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan upang aking maalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ang bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem at si Cham at si Japhet, at si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nagsipasimula si Noe na maging mangbubukid at naglagay ng isang ubasan at uminom ng alak at nalango, at siya'y nahubaran sa loob ng kanyang tolda. At si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kaniyang ama at isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nanga sa labas. At kumuha si Sem at si Japhet ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkalango sa alak at naalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, sumpain si Kanaan, siya'y magiging alipin ng mga alipin sa kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ng Panginoon, ang Diyos ni Sem at si Kanaan ay maging alipin niya. Pakapalin ng Diyos si Japhet. At matira siya sa mga tolda ni Sem, at si Kanaan ay maging alipin niya. At nabuhay si Noe pagkaraan ng bahang gumunaw ng 350 taon. At ang lahat ng naging araw ni Noe ay 950 taon at namatay. Chapter 10. Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cham, at si Japhet, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng bahang gumunaw. Ang mga anak ni Japhet, si Gomer, at si Magog, at si Madai, at si Havan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiras. At ang mga anak ni Gomer, si Azkenas, at si Rifat, at si Togarma. At ang mga anak ni Havan, si Elisa,
at si Tarsis, si Kittim at si Dodanim. Sa mga ito nangagbahagi ang mga pulo ng mga bansa sa kanilang mga lupain na bawat isa'y ayon sa kanikanyang wika, ayon sa kanikanilang angkan, sa kanikanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Phut, at si Kanaan. At ang mga anak ni Cush, si Seba, at si Havila, at si Zabta, at si Raama, at si Sabtek. At ang mga anak ni Raama, si Sheba, at si Dedan. At naging anak ni Cush si Nimrod. Siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon, kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erech, at ang Akad, at ang Kalne sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupain yaon ay napa sa Assyria at itinayo ang Ninive at ang Rehoboth-Botir at ang Kala at ang Resen sa pagitan ng Ninive at ng Kala na siyang malaking bayan. At naging anak ni Mizraim si Ludim at si Ananim at si Anamim at si Lehabim at si Naptuhim at si Patrusim at si Kasluim na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo at ang Kaptorim. At naging anak ni Kanaan si Sidon na kanyang panganay at si Het at ang Hebuseo at ang Amoreo at ang Gergeseo at ang Heveo at ang Araseo at ang Sineo at ang Aradio at ang Samareo at ang Amatheo. At pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananeo. At ang hangganan ng Kananeo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Gerar hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sodoma at Gomora at Adma at Seboim hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham ayon sa kanilang angkan, ayon sa kanilang wika, sa kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Japhet. Ang mga anak ni Sem, si Elam at si Asur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Uz, at si Hul, at si Geter, at si Mas. At naging anak ni Arphaxad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki, ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. At naging anak ni Hoktan si Almodad, at si Shelef, at si Hazarmavet, at si Jerah, at si Hadoram, at si Uzal, at si Dikla, at si Obal, at si Abimael, at si Sheva, at si Ophir, at si Havila, at si Hobad. Lahat ng ito ay mga naging anak ni Hoktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Safar, na siyang bundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Sem ayon sa kanilang angkan, ayon sa kanilang wika, sa kanilang lupain, ayon sa kanilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kanilang lahi, sa kanilang bansa, at sa mga ito nangagbahagi ang mga bansa pagkatapos ng bahang gumunaw.